sama-sama tayong magiging saksi. Kapuso, nadagdagan pa ang mga lugar na isiinalalim sa state of calamity. Bunsod ng matinding epekto ng habagat at mga bagyo. Kasama na dyan ang mga lungsod ng Malabon, Marikina, Maynila at Las Piñas. Pati may Kawayan City at Taombong sa Bulacan. Gayon din ang mga bayan ng Cainta, Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Pati Naik, Cavite, Agoncillo, Batangas at Panique, Tarlac. Sa Pangasinan, nadagdag ang Dagupan City at mga bayan ng Calasiao, Lingayen, Malasiki, Santa Barbara at Mangaldan. Sa Visayas, nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Cebu City at mga bayan ng Barbaza at Sibaste sa Antique. Base sa pinakuling ulat ng NDRRMC, 7 na ang naitaling nasawi dahil sa epekto ng habagat, bagyong Krising at LPA. Pahirapan ang pagsagip sa isang bata sa Sablayan Occidental, Mindoro. Sa kuha ng youth scooper na si Kimberly Vicente, tila nakikipaglaban sa rumaragas ang tubig ang rescuer habang bitbit ang bata. Mahigpit naman ang kapit sa gate ng ibang rescuer habang itinatawid ang mga inililikas na residente. Sa isa namang kuha, isinakay na sa rubber boat ang mga binahang residente. Libo-libong pamilya ang apektado pa rin ng malawakang pagbaha sa Kalumpit, Bulacan. Dagdag sa problema ng mga residente ang pahirapang pagbili ng pagkain. Saksi Live si Nico Wahe. Nico. Marisol, baha pa rin sa malaking bahagi ng Kalumpit, Bulacan kung saan nakataas ang state of calamity. Pero maraming residente ang ayaw magpapigil sa pagtatrabaho para may makain sa gitna ng masamang panahon. Hindi magkamayaw ang mga residente ng Barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan sa pagkuha ng ayuda mula sa LGU nang dalhin ito sa kanilang barangay. Dahil sa baha, marami kasi ang hirap na rin sa pamimili ng kanilang pagkain, kaya malaking bagay raw ang ayuda. As of now, medyo hirap ngayon. Dahil maraming maraming din nakakapaghanap buhay. Kaya medyo hirap talaga ang Barangay Calizon. Pero may ibang residente na pinipilit pa rin talagang pumasok sa trabaho. Gaya ng factory worker na si Emmanuel. Sir, buti papasok pa tayo ganito na itsura. Hanggang kaya po may sasakyan papasok po. Pero hindi may tatanggi na mahirap daw talaga. Ngayon ang pasok ko po ay alas 8, kailangan po na maagang umalis para may masakyan pa po. Ba't di na lang mag-absent? Kailangan po eh. Ang magpinsang ito, naabutan naming dala mga bag na may pang isang linggong damit. Lilikas daw muna sila para makapasok sa trabaho. Ngayon po, hanggang saan na doon sila? Magabewang po ngayon eh. Ewan ko baka bukas hanggang digdil na po yan. Ba't po na isipan nyo lumikas? Pumapasok po kayo, mahirap pagkapapasok eh. Dito sa Barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan, hindi naman daw agad bumabaha kapag nag-high tide ang Pampanga River. Pero sa oras na magpakawala na ng tubig, ang Bustos at Ipo Dam, dahil sa masamang panahon, saka na aangat ang tubig at mawawala lang matapos ang isang linggo. Depende pa kung hindi masama ang panahon. Ibang kalbaryo naman ang epekto ng baha kay Mang Monico at asawang si Emerita. Kailangang ilipat muna ni Mang Monico ang kanyang asawa sa bahay ng kapatid dito para sa nakaschedule na dialysis bukas. Ang misis ko dinadialysis 3 beses isang linggo. Kaya linipat ko dito. Kasi bukas alas 4:30, maga, punta kami ospital, dialysis, alas 5. May hirapan kasi siya kung sa bahay nila manggagaling na ngayon ay lubog sa baha. Napakahirap. Mahirap pumunta. Kumuha kami sa baha. Naglalakad kami, muulam pa. Pagkayang masakyan. Sana nga bumaba na yung tubig para maayos kami makapunta. Ayon sa LGU, umakyat na sa mahigit 41,000 ang pamilyang naapektuhan ng baha. Mahigit 306 na po ang nasa evacuation center. Panawagan ng LGU sa national government na tulungan silang solusyonan ng matagal ng problema ng Kalumpit sa baha. Dito po sa amin sa pamahalaang bayan ng Kalumpit, sa lokal, ang magagawa po namin magkaroon po kami ng pumping station. Pero po, kailangan po namin ng tulong ng national, especially yung mga DPWH po, na makulong ang kailugan po namin. Kasi po, pag po nakulong ang kailugan namin, doon po na pwede po tayo maglagay ng mga pumping station para po pag humupa ang tubig.
Marisol, patuloy na nakaalerto ang LGU ng Kalumpit dito sa mga nabaha nilang kababayan dahil bukas ay high tide na naman na may taas pa rin na 4.9 meters. Ikalawang araw pa lang yan doon sa 4 na sunod-sunod na araw na high tide sa Pampanga River. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Sumadsa ng 3 barge at lumubog ang isang bangka sa Batangas sa kasagsagan ng masamang panahon. Sa Occidental Mindoro, mistulang naging ilog ang ilang kalsada dahil sa pagbaha. Saksi si June Veneracion. Ramdam ang kaba ng isang motorista nang dumaan sa Pagbahan River sa Mamburao, Occidental Mindoro. Malapit na kasing umapaw ang tubig sa ilog at umabot sa tulay. Halos lamunin na rin ng baha ang ilang bahay at puno. Nagbistulang ilog na rin ang kalsadang yan sa Sitio Lagundian dahil sa pagbaha. Kaya ang ilang residente sumakay na ng bangka. Kasunod naman ang paghampas ng malakas na alon, bumigay ang malaking bahagi ng seawall sa isang purok. Naglagay na muna ang mga otoridad ng toner bags para hindi direktang tumama ang alon sa mga bahay. Lubog din sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Sablayan, kaya nahirapang dubaan ng mga motorista. Halos malubog naman ang ilang pananim sa Abra de Ilog. Ibigay mo yung mga sako, dali, doon muna. Kaya ang ilang magsasaka, pilit na isinalba ang kanilang mga tanim. Sa baybayin ng Calaca City sa Batangas, sumadsal ang 3 barge na itinulak ng malakas na hangin at alon noong Sabado ng umaga. Para pong lumilindol pa. Sa lakas? Pag nagbabanggaan po, malakas po ang alaw. Sabi ng Philippine Coast Guard, posibleng napatid sa pagkakatali ang mga barge na dumaong sa bayan ng Balayan at napadpad sa Calaca. Nasa maayos na kalagayan ng 21 crew member ng mga barge na may kargang nasa mahigit 4,700 metric tons ng molasses. Yung isa sa mga barge ay nakitaan ng leak at may mga tumatagas nga na molasses, pero base sa assessment ng mga eksperto, wala naman daw itong banta sa kalusugan at kalikasan dahil ang molasses ay organic at kusa rin naman daw nawawala. Pero problemado ang mga mangingisda at residente dahil ang lugar na pinagsadsadan ay kanilang pangisdaan. Sir, mga may dulong, minsan dilis, mga lagid-lid, halos mga mamahalin din sir na isda, kaya malaki epekto sa amin sir. Wala kami nga buhay ngayon, standby na. Pero sa kabila niyan, pinagpapasalamat ng ilang residente na naharang daw ng mga sumadsad na barge ang mga naglalakihang alon. Kung wala pong ganyan, sira na naman po itong marami naman po sisirain siyang mga bahay. Isang bangkang pangisda naman ang lumubog kaninang madaling araw sa dagat malapit sa bayan ng Lian. Nakaligtas ang lahat ng 11 sakay nito. Kwento ni Francis, pagkatapos lumubog ang kanilang bangka, 4 na oras silang tiniis ang matinding lamig at naglalakihang alon, sakay ng mga balsa hanggang makarating sa lupa. Naisip ko baka ito na yung huli. Oo, siyempre. Sama na yung kabay. Kasi hindi namin pero pasalamat na lang kami talaga yung padpad namin. Patabi. Parang binalibag daw ng alon ang kanilang bangka hanggang sa ito ay lumubog. Pahinga muna siguro. First time mo ba na-experience po? Oh, first time. First time yung Milati. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Para makaligtas siya, tumalon at lumangoy sa rumaragasang baha ang isang ginang sa Cavite kahapon. Sa Rizal naman, paglilinis at pamimigay ng pagkain ang ginawang tulong ng mga residente sa kanilang kapwa. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi halintana ang baha para lang makatulong. Kahit mga hindi naman niya basura, pinagpupulot ni Grace para makatulong na mapabilis ang pagbaba ng tubig. Nandito kami ngayon sa Karangalan Drive sa Cainta kung saan sa looban ng village na ito ay umaabot na hanggang dibdib ang baha. Ayon sa mga residente rito, isa raw sa mga nakikita nilang dahilan sa pagbaha ay ang mga basurang bumabara sa mga kanal. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, samot-sari ang mga basura. Nandyan ang mga plastic, mga bote at mga balot ng mga chichirya. Sa mga kapitbahay ko, sa mga taga-Karangalan, kalugar ko, sana naman, wag niyo naman po paanurin ang basura niyo po kasi ang basurang tinapon niyo, babalik din po sa inyo. Sina Jasper at kanyang mga katrabaho naman namangka para magpakain ng libreng lugaw. Napakalaking tulong po sa amin yan, lalo na't yung iba hindi makalabas. Sa simpleng pagpapakain natin ng pampainit sa sikmura lang, nakakatulong yung pampagana sa tao na
hindi mawala ng pag-asa. Abot tuhod ang baha sa kahabaan ng Felix Avenue sa tapat ng Village East. Tumirik ang motor ni Ariel kaya nilakad niya na lang ito para makapasok sa trabaho. Kailangan mo magtrabaho talaga rin kasi siyempre bawas budget pagka umabsent. Tsaka yung kawapalitan ko rin, maano rin siya, maabala rin siya. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinasalo ng Cainta ang tubig mula sa ibang mataas na bayan ng Rizal. Nakadagdag pa raw sa problema ang pag-apaw ng Wawada. Pag dumating na yung panahon na yung mataas na ulan galing sa mga bundok, bababa, wala naman sila ibang dadaanan kundi kami. Yung pump stations namin gumagana. We've already put 2 and we're coming up with another 3 before the year ends. Sa Binangonan, pahirapan ang paglilikas sa mga nakatira malapit sa Laguna Lake. Buhat-buhat ng mga rescuer ang mga bata habang naglalakad sa tulay na gawa sa kawayan. Sa bahagi naman ng lawa sa bayan ng Tanay, natagpuan ng mga mangingisda ang ikalawang batang nalunod. Matapos umano silang maligo sa spillway sa bayan ng Morong. Unang natagpuan sa parehong lugar noong Lunes ang labi ng kanyang kaibigan at kapwa 10 taong gulang. Nakilala na siya ng kanyang pamilya, positively identified na ng pamilya to na yun talaga yung kanilang anak na hinahanap. Sa Bacoor, Cavite, naiyak na ibinahagi ni Emily kung paano siya nakaligtas sa flash flood kahapon. Sa sobrang bilis daw ng pagtaas ng tubig, ang anak lang niya ang nailikas ng rescuer. Nasa trabaho ang asawa ko. Tapos, yung baha ko tumaas na. Sabi ko, sana po kami ng tulong. Kasi nga di na po ako makababa sa bahay ko. Wala na ako madaanan. Konti na lang po yung bahay ko. Ganun na, lagpas tao na po. Wala na po akong madaanan. Tumalo na lang po ako papuntang doon sa tubig. Lumangoy po ako kasi inuna ko po yung anak ko. Sabi ni Lola Candelaria, 74 years old, alas 10 na umaga kahapon rumagasa ang baha sa kanilang bahay. Wala na raw siya kung hindi hinagisa ng lubid ng rescuer. Naanod yung lahati ko pero ako dyan, tuloy lang din. Basta sabi nila, kapit lang nanay nang mahigpit ka. Para hindi ka malunod o maanod. Hanggang ngayon po ako po. Nananatili sila sa evacuation center sa barangay Habay 1. Maraming barangay sa Bacoor ang mabilis bahain dahil maraming umaapaw na ilog na konektado sa Manila Bay. Pero kahapon lang daw naranasan ng maraming lugar na umabot ng lagpas tao ang baha. Mas matagal na rin daw ngayon kung humupa ang baha. Sa Noveleta, maraming parte ng National Road ang maghapong baha nang dahil din sa high tide. Sa Cavite Viejo Street sa Kawit, may mga loobang nasa lampas tao pa ang baha. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nasagip ang 2 senior citizens sa gitna ng masamang panahon sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Isinakay sila sa stretcher para maitawid sa ilog. Ayon si MDRRMO ng Santa Cruz, tumaas kasi ang tubig sa isa pang ilog sa Sitio Mahogany kaninang hapon. Sabay naman ng Abra de Ilog, tulong-tulong ang ilang residente sa pagbuhat ng isang motorsiklo patawid ng ilog. Pahirapan ang pagtawid nila dahil malakas ang agos ng ilog kahapon. Ayon kay Youth Cooper Gwen Villanueva, naputol kasi ang pangunahing tulay doon mula sa Puerto Galera. May namata namang malaking ahas na pumasok sa kulungan ng manok sa Calasiao, Pangasinan. Ayon kay Youth Cooper Zalde Posadas Tamayo, nangyari yan sa gitna ng pagbaha na posible anyang nakabulabog sa mga ahas sa lugar. Mga kalalabarado ng burak ang kabilang sa mga sinisilip na dahilan kung bakit bumaha sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Kabilang na riyan ang Arangke Market, kung saan nalunod sa baha ang mga hayop na binebenta sa ilang pet shop doon. Saksi si Mag Gonzales. Nagbistulang evacuation center ng mga hayop ang bangketa sa Arangke Market sa Maynila. Kwento ni Bong, biglang taas ang tubig ng Lunes ng gabi, kaya hindi na nila nakuha lahat ng alaga sa pet shop nila sa basement. Yung iba po, hindi namin nasalba. Mayroon na tumulong para may salba namin. Sila Bryant naman, mga freezer ang unang isinalba. Yung mga gamit lang po namin na iba, yung iba hindi na namin kinuha dahil mga nakalak eh. Kasi mga bilis tumaas yung tubig. Sira ang pump sa Arangke Market kaya hanggang ngayon hindi pa humuhupa ang baha. Kanina bumisita si Manila Mayor Isko Moreno para umpisahan ang pagbomba ng tubig.
Maya-maya, bumulwak na ang tubig sa kalsada galing sa binahang basement. Sa Taft Avenue, gutter deep ang baha kaninang umaga, kaya siksikan sa innermost lane ang mga sasakyan. Kahit maulan, walang magawa ang mag-inang ito na papunta sa Philippine General Hospital. Ang hirap kasi humingi ng schedule sa hospital. Ang mga LRT commuter gaya nila, kung hindi lulusong sa baha, trike ang karaniwang sinasakyan. Dagdag kita para sa mga tulad ng tricycle driver na si Danilo. Hindi ako nagagandahan dahil maraming naaabala sa mga pumapasok ng trabaho, kawawa naman sila. Yung ibang mga kasamang tricycle boy, nagagandahan sila dahil malaki ang kita nila. Para makatulong na bumaba yung baha, binuksan na nila yung isang sewer dito sa may Taft Avenue. Para daw dyan papasok yung tubig. Yung mga nandun naman na taga MMDA, ang ginagawa naman nila ay i-declog nila, tatanggalin nila yung mga basura, binubuksan yung manhole. Kanina raw dito sa isa, 2 sako ng basura na yung nakuha nila. At yan yung isa sa mga dahilan kaya bumabaha dito. Sako-sakong burak ang nakuha sa mga drainage system. Yung higop, burak. Pag binugahan namin, burak din lalabas. Nahakot namin yung basura about 3 weeks ago. In a short period of time, talagang kung nangyari, malamang lahat yan lumulutang ngayon. At makikita mo, baha sa Maynila, kahit saan ka magpunta, may makikita kang baha, pero wala kang makitang basurang lumulutang. Samantala, kanina namigay naman ng relief goods sa mga nakatira sa ilalim ng tulay malapit sa Malacanang si First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.